Magandang hapon po. Ipinahito muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong rehabilitasyon ng EDSA ngayong buwan. Dahil dyan, hindi rin muna ipatutupad ang odd-even scheme sa EDSA. At mula sa Pasay City nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, dito dapat sa Pasay City uumpisahan yung EDSA rehabilitation sa June 13. Pero hindi na muna matutuloy yan matapos i-anunsyo ng Pangulo kanina na pag-aaralan muna nila ang proyekto. In-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon. Sa paglulunsad ng isang programa sa Metro Manila Rail Lines, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna muli ng hindi bababa sa isang buwan ng EDSA rehabilitation na magsisimula na dapat sa June 13. Anya, marami raw ang nangangambang mauuwi sa Carmageddon o matinding traffic ang construction sa EDSA. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Pag-aaralan daw muna ng pamahalaan kung kayang pabilisin ng rehabilitasyon na unang sinabi ng DPWH na posibleng tumagal ng 2 taon. Bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan, pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi ibig sabihin na tuluyan ng kanselado ang proyekto. He said, go back to the drawing board is what the President's message was today because he has listened to the concerns of the residents of Metro Manila and he has also listened to experts who have informed him na merong mas epektibong paraan at may mga makabagong teknolohiya, sabi nga niya, na pwede nating gawin to ng mas mabilis. Hati ang reaksyon ng mga motorista sa anunsyo ng Pangulo. Better mag-experiment, baka may lumabas na solusyon. Parang wala rin mangyayari. Nag-propose sila ng rehabilitation tapos may ad-even pa, which is mas maganda sana. Parang walang pagbabago sa Pilipinas. Dahil hindi na muna matutuloy ang EDSA rehabilitation, kanselado na rin ang pinaplanong odd-even scheme sa EDSA na bahagi dapat ng traffic management plan kapag nag-umpisa na ang construction. Patuloy namang ipatutupad ang kasalukuyang number coding scheme. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH pero wala pa silang tugon. Ivan, higit 8 bilyong piso yung inalaang budget para dito sa EDSA rehabilitation. Babantayan natin sa susunod na buwan kung paano magbabago yung plano para matupad yung hinahangad na mas moderno at hindi binabahang EDSA. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.